초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. I have a good news for you, Italia. Dali ni Ate Sav. Napangiti naman ako. Highs, if it's not because of Graham's family and this woman standing in front of me, I am no longer alive. Sobra ang pasasalamat ko sa kanila. I knew I'm fine now. No more nightmares. Dahil na rin sa treatment and therapy na binigay nila sa akin ng 3 doktor na nakasama ko sa halos 1 buwan. Kinailangan ko rin kasing ang professional help and Ate Sav provided it. Alam kong madaming beses ko na rin silang binigyan ng sakit ng ulo and I'm going to do something para makabawi dahil hindi nila ako pinabayaan, and that is no matter what happened, I am not going to do it again. That's a promise. Iyon din kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila sa akin. Tatanawin ko ito ng isang malaking utang na loob. Kahit hindi ko sila kadugo, they treat me as a one. Really? Ano yun? Na-excite din ako bigla. You're good to go and be back to our home later. Nanlaki bigla ang mga mata ko. Nakaramdam ako ng saya, ngunit may kaakibat pa rin na pag-alala. She keeps on smiling. I don't wanna ruin her excitement kasi mukhang mas excited pa siya sa akin na umuwi, pero hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Halo-halo. Aren't you happy? Tanong niya at nawala ang mga ngiti niya. I shook my head. Of course, I am, ate. It's just that. What if I will disappoint you all again? Yes, I promise not to do it again. Pero hindi ako sigurado. Kapag nagkataon, bibigyan ko na naman kayo ng problema. Marami na akong binibigay sa inyo na problema. Ayoko na makadagdag pa iyon. I explained. No more what ifs. No more negative thoughts. Ano ka ba, Italia? Ano bang sinabi ng doktor mo? Diba sabi niya, think of good things. Huwag na lang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Wala namang problema sa pagtira mo sa amin. It's okay. Actually, it was more than okay dahil I've got a chance to have a sister again, and for us, you'll never be a problem. Mag-focus ka na lang lagi sa magagandang bagay na nangyari sa'yo. Pwede mo rin akong isipin kasi maganda naman ako. And she winked. Napatawa naman kaming dalawa. Okay, pero can you help me to find a job? Para naman makabawi ako sa inyo. Pwede ako magtrabaho dito sa hospital mo, kahit janitor lang, okay na. Kahit walang sweldo, okay na sa kasi kung tutuusin, kulang pa ang gagawin ko sa lahat ng ginagawa ninyo. Nakakahiya kasi kapag wala na akong gawin upang makabawi. Hay nako, Italia, alam mo, I am so happy na you can talk to me like that, na mababa, puno ng pag-asa. I'm so happy na makita kang ganyan. She hugs me. I didn't know na madaldal ka rin pala. Haha. But I like you that way. Please continue doing that. Huwag kang matakot sa amin. Humiwalay siya sa yakap at tinitigan ako. About doon sa sinabi mong pagtatrabaho as a janitor here, that's a big no. I know that there's a work na babagay sa'yo. Nakunot ang noo ko, and that is to Vijuval's one of the head's department or his executive secretary, and I'm not mistaken, he's in need of persons to fill those 2 positions, o kaya naman ay you'll now manage your own company. Manage my own company or to be Juval's secretary. Kahit naman ata bakante yan, hindi ko naman kakayanin. Wala akong alam sa ganyan, ate. Sabi ko. Ano bang kursong natapos ko? Alam kong graduate ako dahil sa insidente na nasa panaginip ko ay nakasuot ako ng toga noon. Mama, dada, kaunti na lang maalala ko na rin na ang lahat. Maipaghihiganti ko na rin kayo. Hindi ko naman na sinabing mag-work ka kaagad. Kailangan mo pong magpahinga ng maraming pang-araw para bumalik yung memorya mo lahat. And
Who knows na baka magaling ka pala sa business, tsaka ka doon magtatrabaho. Hindi ako papayag na magtrabaho ka kaagad, not until you'll be totally okay. Don't worry, walang kaso sa amin kung magstay ka sa bahay. She smiled at me. What I have done to deserve this kindness? Pero, no more bats. Kakahiya kasi ni it's okay. Sana nga bumalik na lahat. Basta, huwag mong pilitin makaalala agad, Italia. Huwag kang magmadali, baka kung ano pang mangyari sa'yo. Concern niyang sabi. Okay, Doc. Good. So, prepare yourself at kapag bumalik ako dito, sabay na tayong umuwi. Tumango lang ako at nagpaalam na rin siya. 3 weeks na ang nakalipas simula nang namalagi ako sa ospital. Halos 1 buwan din pala. Pumayag din ako dahil para sa kabubuti ko, alam kong ang panaginip na iyon ay hindi lang panaginip. Nangyayari siya bago pa man mawala ang alaala ko. It still hurts. Hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang sarili ko sa kapag kawala ng mga magulang ko. If I did something more than shooting those men, ay hindi sana mangyayari iyon. Kaya feeling ko wala akong nagawa. Na pinanood ko lang ang mga magulang kong tadtari ng bala hanggang sa mamatay. That night, I also wanted to die. Hindi ako nararapat mabuhay pa dahil nagawa ko iyon. Kaya ako nagawa ang mga bagay na iyon. But on the other hand, after nila akong mapakalma, nakapag-isip ako. It wasn't totally my fault, but it was their fault. They killed my parents. They shot them to death. Hindi ko man sila kilala. Alam kong humihinga ako dahil doon. Dahil kailangan ko pa silang ipaghiganti. Kailangang magbayad ang mga taong gumawa sa amin noon. Hahanapin ko sila kahit saan mang lupalop sila nagtatago. Kaya ginusto kong manatili dito sa hospital for almost a month na ipagpapasalamat ko dahil nawawala na ang mga alaala ko sa kamay ni James, ang tiyuhin ko. Sabi ng isang mga doktor na sumuri sa akin, kaya raw hirap akong alaalahanin ang mga bagay-bagay bago ang aksidente dahil sa napagdaanan kong pag-aabuso niya sa akin. It was all the pain, the violence, yung hirap at pananakit ang naiisip ko kaya nabaliwala ang nawawala kong mga alaala. Pero ngayon na pilit kong hindi iniisip ang mga iyon ay unti-unti na ring babalik ang aking memorya, sabi niya. Natabunan na lang daw ito ng masamang alala dahil kay James. 3 weeks is quiet long. Hanggang ngayon ay nahihiya ako makaharap si Joey. Ang tanga-tanga ko para tutukan siya ng baril. Hindi ko ata kayang makaharap siya. Mabuti na lang at hindi siya nagpapakita sa akin sa hospital. But I'm looking for her through at hindi ko alam kung bakit. Madalas nga ay nagtatanong ko kay Ate Sav. Hinahanap ko siya sa kanya at alam kong nakakahiya yun kasi bakit ko itatanong? Bakit ko hinahanap si Joey? Bakit kasi sa tuwing bibisita si Tita Lily at Mr. G ay laging hinahanap ng mga mata ko si Joey? Aaminin ko, baka na-miss ko ang amoy niya na nagkakapagpakalma sa akin. Yung presensya niya na nagpaparamdam sa akin ng ligtas ako, na walang kayang manakit sa akin kapag nandyan siya sa tabi ko. Nakakatawa ulit isipin na minsan siya ang napapanaginipan ko. Weird, kasi bakit siya? Pati ba naman sa panaginip ko, siya pa rin ang gusto ko makita? Pero hindi ko man lang siya nakitang pumunta sa ospital. Ano pa nga ba ang aasahan ko? Matapos na ginawa ko sa kanya, paniguradong galit siya sa akin. Nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Pero ano pa bang magagawa ko? Wala akong mapupuntang iba. Maghahapon na makapasok kami sa gate ng Grims. Bago kasi ng mismong mansion ay dadaan pa sa mahabang daanan na parang garden pero may sementadong aisle para sa mga sasakyan. Ngayon ko lang napansin na napakalaki pala talaga ng lugar ng espasyo bago pa makapunta sa harap ng mansion nila. Napakaganda din iyon at maraming puno
may fountain pa sa gitna at maraming nakabantay. Hindi ko alam kung ilan pero higit pa siguro sa 100 at nakapwesto sa iba't ibang lugar dito. Pagkapasok pa lang ng gate at ang matindi, naka-black suit sila lahat at may dala rin silang iba't ibang klase ng baril. Bakit may ganito? Anong klase tao ba ang pinoprotektahan nila at daig pa ang presidente sa dami ng guards? Ayan ang gusto kong tanungin kay Ate Sav pero hindi ko sinubukan. Baka kasi dahil sa yaman nila kaya mas mabuting maraming nakabantay para rin sa proteksyon at seguridad nila. "We're here," she said. Tumango ako at ngumiti. Huminga ako ng malalim bago lumabas. "They've missed you. Do you know that?" Ngumiti lang ako ng tipid, nakakapanibago na may mga taong nangungulila pala sa akin. Dumiretso kami papasok at sinalubong naman ako agad ni tita. "Italia, oh my God, we missed you," she said, hug me tight. "Na-miss ko rin po kayo, tita." Humiwalay siya sa yakap and thank you sa pagtatanggap ulit sa akin. "I promise to pay you in return." She smiled and shook her head. "Of course, Iha, you're always welcome here. At ano ka ba? Wala naman kami hinihinging kapalit. Nakakahiya po kasi sa inyo." Tumungo ako. "Wala kang dapat ikahiya. We're doing this for you and it's not a big deal. You're part of the family long before you were born." Isang baritonong boses naman na sa gilid ko, it was Tito Jason. Naguluhan man ako sa sinabi niya pero hindi ko na lang iyon pinansin. Ngumiti ako sa kanya. "Welcome back." She stretched his arms. Lumapit naman ako para yakapin siya. Feeling ko tuloy ay maiiyak ako. Ang sarap sa pakiramdam na may mga taong nagpaparamdam na importante ka at tanggap ka, na kamahal-mahal ka pa rin sa kabila ng lahat. Thank you po sa lahat at doon na lang tumulo ang luha ko. Hindi ko mapigilan. It's just that ang sarap sa pakiramdam na may mga taong tumulong at nag-aalaga sa iyo. Even though I'm just a stranger that has been found inside the car backseat. "Dad, pinapaiyak mo naman si Italia." Tumawa naman kami. "Sobrang saya ko lang," I said while wiping the tears away. "Oh siya, halina kayo at magtanghalian," sabi ni tita. Nginitian kaming lahat. Naglakad kami papunta sa dining room. Inilibot ko ang mga mata ko pero hindi ko siya nakita. Pati ba naman dito? Inalis ko na lang sa isip si Joey at kumain habang nagkukwentuhan sila. Nang paminsan-minsan ay ngumingiti at sinasagot ang katanungan nila. Kumakain pa rin kami nang may sumigaw. "Oh, we're late." Nang makalapit siya sa amin ay si Levi pala iyon. "Yo, Mr. and Mrs. G." "Yo, Doc." Tapos ngumiti siya. Napadako naman ang tingin niya sa akin. "Oh, welcome back, Miss Watson. It's quite a while." Bati niya. "Hi." I greeted back at binigyan siya ng simpleng ngiti. Yun. Kain na naman. Good afternoon to all. Nagsipasok naman sila Harvey, Joey, and Charles, if I remember their names right. "Hi, Miss Watson, and to you beautiful gorgeous Doc." Bati ni Joey. I said hello. Sinamaan lang ng tingin ni ate si Joey. Tumango na lamang sa akin si Charles. Galit pa ba ito sa akin? "Oh, hello boys, come on and have a seat. Kumain na rin kayo." Pag-alok ni tita. "Our pleasure, mother." Levi. Nagsiupuan naman sila. Napatingin kami ulit sa taong papasok lang. My heart skipped a bit. "Gio?" Agad naman nagtama ang tingin namin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. I miss him too, and I'm not going to deny it. Weird, but that's how I feel. Napatungo na lang ako dahil naalala ko kung anong ginawa ko sa kanya.
Naramdaman ko namang lumapit siya kay tita and greeted her with a kiss on her cheek. Tinapikip niya ang balikat ng daddy niya. Hanep, may pag-grand interest pa si boss. Bulong ni Levi na kaharap ko. Gago. Bulong naman ni Harvey sa tabi niya. Maupo ka na, Jovel, at kumain na rin. Sabi ni tita, tumango siya rito. He was looking for a seat at sa right side ko lang ang wala. At sa susunod pang upuan, napatingin ulit siya sa akin saglit at umupo sa tabi ko. Bakit ba kasi walang ka-expression ang mukha niya? Hindi ko tuloy alam kung anong ang iniisip niya. Galit ba siya sa akin dahil sa ginawa ko? And when he took the seat, I started to say something. I'm sorry about what happened and what I did to you. Bulong ko sa kanya. He stopped for a while but I stayed her, not looking at him. Naramdaman ko ang titig niya sa akin pero nahihiya akong lumingon. Welcome home.